Sa kabilang banda, sa palaisdaan ng mga Zhao, sinipa ni Zhao Gang ang plastik na timba sa gilid, parang isang nakakulong na hayop, na palakad-lakad sa pampang. 30,000. Isang hamak na magsasaka ng isda. Paano siya nakakuha ng 30,000 sa isang huli? Namumula ang kanyang mga mata. Ang inggit ay parang makamandag na ahas, na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Nang biglang, isang lalaking may dalang van, na nagbebenta ng patuka, ang lumapit. Boss Zhao, namumroblema pa rin ba kayo sa mabagal na paglaki ng mga pagong? Tingnan nyo itong bagong patuka ko. May halo itong espesyal na pampalaki. Ay pakin nyo lang ito. Sigurado ang mga pagong nyo ay bibilis ang paglaki. Ang dating 3 buwan bago may benta. 1 buwan na lang, pwede na. Natigilan si Zhao Gang. Pampalaki. Hindi ba bawal ang mga ganyan? Paano kung magkasakit sila? Nang maalala niya si Linye na may hawak na 30,000. At ang mayabang nitong pagmumukha, ang isip ni Zhao Gang ay tuluyan ng nabulag ng inggit. Kung kaya ni Linye na buhayin ng mga patay na isda, ako pa kaya na isang edukadong tao. Hindi ko ba kakayanin ng ilang pagong? Bigyan mo ako ng 50 sako. Ibuwas mo lahat sa makina. Dagdagan ang ipapakain. Gusto kong may benta ito sa loob ng 1 buwan. Tatalunin ko ang hampas lupang si Linye na yan. Kasabay ng nakakabinging ingay ng makina. Ang napakaraming patuka na may halong mumurahing hormone, na kulay madilim na pula, ay parang malakas na ulan, na bumuhos sa palaisdaan, sa ilalim ng tubig, ilang mga malulusog, at masisiglang pagong, matapos kainin ang mga patuka, ay unti-unting nagkaroon sa kanilang mga leeg, ng mga hindi normal, na kulay dugong betik, isang sakuna na sapat, para pabagsakin ang pamilya Zhao. Isang mapanirang bagyo, ang nagsimula na, mabilis na binilang ni Linye, ang 8,000 at inabot sa boss. Lumingon siya sa nakatayo sa gilid, kay Su Qingqing na nagniningning ang mga mata. Qingqing, sakay na. Mula ngayon, kapag pupunta tayo sa bayan para kumuha ng paninda, hindi ko na kailangang gamitin ang luma mong tricycle na laging nasisiraan ng kadena. Hinaplos ni Su Qingqing ang bagong pintura ng sasakyan. Medyo nahihiya, pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang mga mata. Kuya Lin, ang ganda ng sasakyang ito. Kaso, kakapera mo pa lang. Ang bilis mo namang gumastos. Kailangan pa nating bumili ng mga isda para sa palaisdaan. Sumakay si Linye sa upuan ng driver, at sanay na pinaandar ang makina. Umuungal ng malakas ang makina. Huwag kang mag-alala, ang natitirang pera, sapat na para makabili ng bundok ng ginto. Tara, punta tayo sa palengke ng mga isda, ang pinakamalaki sa buong bayan. Na breeding base ng mga isda, hindi na tiningnan ni Linye ang mga nasa palengke, na pinakamabentang grass carp at karpa. Sa halip ay dumiretso siya sa sulok ng seksyon ng mga snakehead fish. Boss, tingnan mo tong mga snakehead fry. Ang mga ito ang hari ng katubigan. Kumakain ng laman, mabilis lumaki, at siksik ang laman, pero malakas kumain. Kaya hindi basta-basta inaalagaan ng marami. Tumango si Linye, at inilibot ang paningin sa palaisdaan. Snakehead fish ang gusto ko. Bigyan mo ako ng 50 piraso. Ng pinakamagandang klase ng snakehead fry. Yung pinakamasigla. Hindi lang yan. Lumingon si Linye at pumunta sa ornamental fish section. Piso 1 lang ang mga nandito. Mga ordinaryo at murang maliliit na koi. Magkakahalo ang kulay. Walang kwentang eye display. Boss, itong pinakamurang maliit na koi. Ikuha mo ako ng 20 piraso. Gusto ko yung pulat puti at purong ginto. Hindi maintindihan ni Su Qingqing. Hinailan niya ang manggas nito. Kuya Lin, mababangis ang mga yun. Pagsasamahin mo ang snakehead at koi sa iisang hukay. Yung mga koi, baka kainin yun hanggang buto. Nagbayad si Linye ng 5,000 para sa balanse ng mga isda, at kinindatan si Su Qingqing. Qingqing, ecological balance ang hanap ko. Kailangang manghuli ng mga snakehead para maubos ang mga mahihinang isda na natira sa hukay. Tungkol naman sa mga gintong koi, hindi sila ipapakain sa mga snakehead. Sila ang magiging alas ko sa hinaharap. Sa tulong ng kapangyarihan ng mahiwagang bukal, alam na alam ni Linye, hindi lang nito kayang baguhin ang mga isda, bibigyan din sila nito ng halos nakakatakot na pag-angkin sa teritoryo at talino. Yung mga koi na yun, kung anong klaseng pagbabago ang mararanasan nila, kahit siya ay nasa sabik na makita. Pagsapit ng dapit hapon, sa Weihukeng, kinulayan ng papalubog na araw ng ginto ang tubig, ang mga balde ng snakehead fry, at ang 20 murang, maliliit na koi ay ibinuhos ni Linye sa hukay. Mahiwagang bukal, ilabas mo, ang pangatlong patak ng berdeng likido, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Linye, ay saktong pamatak sa gitna ng tubig. BZZZT, ang hindi nakikitang enerhiya, ay mabilis na kumalat sa ilalim ng tubig.
Ang mga snakehead fry nakakalagay lang, na noong una ay matamlay pa. Pagdampi ng mahiwagang likido, ay parang tinurukan ng adrenaline. Sa kanilang may itim na likod, dahan-daang lumitaw, ang mga linyang kulay ginto, ang dating kasing laki lang ng kuko. Nakatawan nila, sa bilis na nakikita ng mata, naging masigla, puno ng lakas at bilis. Para silang mga mamamatay tao sa ilalim ng tubig. Agad na sumisid sa ilalim, at nagsimulang linisin ang ilalim ng Weihukeng, mula sa mga itlog ng insekto at bulok na laman. Ang mas nakakagulat ay ang 20 koy na iyon. Hindi sila lumubog sa ilalim, kundi sikim na lumangoy sa gitnang bahagi, kung saan tumutulo ang espiritual na likido. Ang dating magulong kaliskis, ay parang pinapanday ng hindi nakikitang apoy. Isa sa kanila, isang maliit na koy na may pulang batik sa noo. Ang magkakahalong kulay sa katawan nito ay nagsimulang matanggal, at napalitan ng isang napakagandang, purong puting kulay na parang jade, at parang sariwang niebe, na may nakakasilaw na pulang korona. Sa ibabaw ng tubig, hindi malaman kung kailan, mula sa gilid ay tumubo, ang mga luntiang dahon ng lotes. Ang buong Weihukeng, ngayon ay hindi lamang walang amoy, kundi naglalabas pa ng isang nakakapreskong halimuyak. Nakatayo si Su Qingqing sa pampang, nakatingin sa parang panaginip na ibabaw ng tubig. Tuluyang natulala, Kuya Lin, ang tubig na ito. Para talagang nasa paraiso. Lumapit si Lin Ye sa kanya, malalim na nakatingin, sa teritoryong ito na pag-aari niya. Qingqing, sinabi ko na, bibigyan kita ng magandang buhay. Simula pa lang ito. Kinaumagahan, sa palaisdaan ng mga pagong ng pamilya Zhao. Ang atmosfera ay parang sementeryo sa sobrang tahimik. Ang hangin ay puno ng isang masangsang na amoy ng patay na isda. Suot ni Zhao Gang ang kanyang bota. Ang mukha ay kasing puti ng papel. Nanginginig ang buong katawan na parang salon. Nakatitig siya sa ibabaw ng tubig. Nagkikiskisan ng kanyang mga ngipin. Paano nangyari ito? Ang dating kumikinang na ibabaw ng palaisdaan ng pagong, ngayon ay siksikan na. Lumulutang ang malalaki at maliliit na pagong. Ang kanilang mga leeg ay namamaganang. Sobrang laki. Nagpapakita ng nakakatakot na madilim na pulang kulay. Naninigas ang mga paa. Nakatihayang nakalabas ang puting tiyan. Halatang patay na. Sakit na pulang leeg. At ito ay isang biglaang pagsiklab. Ito ay sa pag-aalaga ng pagong. Ang pinaka-nakamamatay na sakit. Kapag sumiklab, napakabilis makahawa. Ang dami ng namamatay ay umaabot sa 70%. Nanginginig na kinuha ni Zhao Gang ang kanyang cellphone. Baliw na tinatawagan ang numero ng nagbebenta ng patoka. Pasensya na. Ang numerong tinatawagan mo ay nakapatay. Manloloko. May problema ang batch na iyon ng hormone feed. Sa sobrang desperasyon, ibinagsak ni Zhao Gang ang cellphone. Nang malakas sa lupa, nang hina ang kanyang mga binti, at direktang lumuhad sa putik. Sa sandaling ito, isang Audi A6, ang biglang huminto sa gilid ng palaisdaan. Ang kapitan ng baryo na si Zhao Fugi, na may mapupulang mata ay bumaba ng sasakyan. Nakita ang buong palaisdaan na puno ng lumulutang na mga pagong. Biglang nagdilim ang paningin niya. Muntik na siyang atakihin sa puso at himatayin. Walang hiyang anak. Sumugod si Zhao Fugi, at binigyan siya ng isang malakas na sampal, na nagpatamba kay Zhao Gang sa lupa. Dumyugo pa ang gilid ng labi niya. 3 araw lang akong nawala para sa isang meeting. Yung 3 milyong halaga ng mga premium na softshell turtle ko. Bakit namatay lahat? Di ba magaling kang estudyante? Di ba sabi mo alam mo ang scientific farming? Hawak ni Zhao Gang ang kanyang pisngi. Pa, gusto ko lang naman na mabilis lumaki ang mga turtle. Kaya bumili ako ng special na gamot. Malay ko ba na mamamatay silang lahat? Hayop. Alam mo ba, sa susunod na buwan, ang International Chamber of Commerce ay kukunin na ang mga produkto. Pumirma ako ng isang malaking kontrata. Kapag hindi natin naibigay ang mga top grade turtle na ito, 10 beses ang multa natin. 30 milyon. Makukulong tayong buong pamilya. Nang marinig ang 30 milyon at pagkakulong, tuluyang nawalan ng pag-asa si Zhao Gang. Pa, iligtas niyo ako. Ayokong makulong. Anong gagawin natin ngayon? Bilis, tumawag ka ng eksperto mula sa bayan. Napaupo na lang si Zhao Fugi sa lupa, nakatingin sa pond na puno ng mga patay na turtle. Parang tumanda siya ng 10 taon sa isang iglap. Eksperto. Ang ganitong malalang sakit na red membrane, kahit bumaba pa ang mga Diyos, hindi na nila may iligtas yan. Bigla, parang isang taong nalulunod si Zhao Fugi, na nakakita ng huling pag-asa. Bigla siyang napatingala. Lin Ye, ang batang hamak na si Lin Ye, alam niya ang mga lokal na sikreto. Nang marinig ni Zhao Gang ang pangalang iyon, lalong pumangit ang mukha niya. Pa, kakikita lang niya ng 30,000 nitong nakaraang araw. Napakayabang niya. Binato pa niya ako ng pera. Paano siya babalik para tulungan tayo? Dati, nung nagkasakit ang fund na ito, siya ang nagpuyat ng 3 gabi para gamutin ito.
Hanapin mo siya, pabalaykan mo siya agad. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zhao Fugi. May dumaang kislap sa kanyang mga mata. Kislap na parang sa isang makamandag na ahas. Wala siyang magagawa kundi bumalik. Ang titulo ng lupa niya sa Weihukeng. Nakahold pa rin sa opisina ng baryo. Sumunod ka sa akin. Hanggat ako pa rin ang batas sa baryong ito. Susunod siya na parang isang masunerang aso. At babalik para magtrabaho sa akin. Ang mag-amang Zhao, dala ang kanilang mga masasamang plano. At desperadong kabaliwan, ay dumiretso sa kanlurang bahagi ng baryo. Isang napakasarap at matinding paghihiganti. Ang malapit ng magsimula, nakatayo si Linye sa gilid ng pampang. May hawak na espesyal na patuka sa kanyang kamay. Dahan-daang itinatapon ito sa tubig. Si Su Qingqing sa tabi niya ay tumutulong mag-ayos ng mga bagong bailang lambat, bakas sa kanyang mukha, ang matagal nang nawawalang masayang ngiti. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging tunog ng preno ang bumasag sa katahimikan. Isang itim na Audi A6, ang mayabang na pumarada sa tabi ng pond. Mabilis na naglakad si Zhao Fugi papunta kay Linye. Linye, tigilan mo na ang pagpapakain sa mga walang kwentang isda mo. Mag-impake ka na agad. Sumama ka sa akin pabalik sa palaisdaan. Kapitan Zhao, lasing po ba kayo ng ganito kaaga? Nag-resign na po ako. Pinigilan ni Zhao Fugi ang kanyang galit. Tama na. Huwag ka nang mag-inarte. Alam kong noong handaan, sumama ang loob mo. Ganito na lang, tataasan ko ang sweldo mo. Bibigyan kita ng 5,000 kada buwan. Bumalik ka na agad sa palaisdaan ngayon, at gamutin mo ang mga pagong. Yung mga nangyari noon, kakalimutan ko na. Nang marinig ito, namutla sa galit si Su Qingqing. At hindi napigil ang sumingit. Kapitan Zhao, sobra na po kayong mang-api. Kapag kailangan nyo si Lin, tatawagin nyo siyang pabalik. Kapag hindi na kailangan, bibigyan nyo ng 500 na parang pulubi. Ngayon, ang palaisdaan ni Lin ay umaasenso na. Bakit siya babalik para magtrabaho sa inyo? Nagsasalita ang mga matatanda. Wala kang karapatang sumingit. Bata ka. Masamang. Tiningnan ni Zhao Fugi si Su Qingqing. Lumingon siya kay Linye, na may halatang pagbabanta sa boses. Linye, sasabihin ko sa iyo ang totoo. May kaunting problema ang palaisdaan ng pagong. Kailangan ng diskarte mo para masalba ito. Huwag kang magmamatigas kapag binibigyan ng pabor. Ang titulo ng Weihukeng na ito ay hawak pa rin ng opisina ng nayon. Isang salita ko lang. Babawihin agad ang lupang ito sa iyo. Kapag nangyari iyon, ang 30,000 puhunan mo ay magiging abo na lang. Sa wakas ay tumigil si Linye. Sa kanyang ginagawa, humarap siya, tiningnan si Zhao Fugi, at ang kanyang mukhang matapang pero duwag. Sabay ngiti ng may malamig na pang-iinsulto. Kapitan Zhao, huli na po yata kayo sa balita. Kahapon ng hapon, binayaran ko na po ng buo ang 4,000 upa, kay Secretary Chen. May opisyal na tatak na po ang kontrata natin, at naipadala na sa munisipyo para maitala. Ngayon, pag-aari na po ng mga Lin ang lupang ito. Wala na po kayong say dito. Natigilan si Zhao Fugi. Hindi niya inasahang ganito kabilis kumilos si Linye. Hindi pinansin ni Linye ang pagkagulat ni Zhao Fugi. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa, at nag-play ng isang audio file, tungkol po sa sinasabi niyong taas sweldo, at pagbalik sa palaisdaan para manggamot. Kapitan Zhao, pakinggan niyo muna po ito. Linye, matuto kang tumano ng utang na loob. Sino ba ang bumili ng mga semilya ng pagong? Kanino ba ang palaisdaan? Kung wala ang palaisdaan ko, saan mo gagamitin ang lakas mo? Bumalik na si Zhao Gang para pumalit. Isa siyang magaling na estudyante mula sa agricultural school sa syudad. Siyentipiko ang paraan niya ng pag-aalaga. Yung mga makalumang diskarte mo, walang kwenta at walang teknolohiya. Dapat matagal nang ibinasura. Ikaw ay isa lamang. Hamak na tagapagpakain at tagabantay sa gabi. Masyado mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Bukas na bukas bibili ako ng automated feeder. Wala ka mang kwentang itlog na bugok. Makakagawa pa rin ako ng malaking pera. Ang recording sa malawak na gilid ng Weihukeng ay umalingaw-ngaw. Ang mukha ni Zhao Fugi ay biglang namula na parang atay ng baboy. Para siyang sinampal sa harap ng maraming tao. Nang 12-dosenang beses. Sobrang hapdi. Si Zhao Gang ay mas lalong namula sa hiya at galit. Gusto na lang magpalamon sa lupa. Tinago ni Linye ang kanyang cellphone. Narinig niyo po ba ng malinaw? Ako po ay isang hamak na tagapagpakain lang. Walang kaalam-alam sa teknolohiya. Ang pamilya niyo po ay may magaling na estudyante mula sa syudad. May siyentipikong paraan ng pag-aalaga. Bakit po? Ang siyentipikong paraan ng inyong magaling na estudyante ay napataob ang 3 milyong halaga ng mga softshell turtle. Lumutang na ang mga puting tiyan. Ngayon, kahit bumaba pa ang Diyos, hindi ko ililigtas ang fund na ito. Tuluyan ng gumuho ang kumpiyansa ni Zhao Gang. Naisip niya ang susunod na buwan, kung kailan darating ang International Chamber of Commerce.
Naisip niya ang 30 milyon na napakalaking penalty sa breach of contract. Pabagsak siyang lumuhod sa putikan. Lin Ye. Mali ako. Maling-mali ako. Naging bulag ako. Hindi pwedeng mamatay lahat ng turtle sa pond. Kukunin na ng Chamber of Commerce ang mga ito sa susunod na buwan. Kung hindi kami makakapagbigay ng top quality na turtles, 30 milyon ang penalty. Makukulong kami ng tatay ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang iyong lumang remedyo, siguradong mapapagaling ang redneck disease, di ba? Basta't iligtas mo lang ang mga turtle na ito. Bibigyan kita ng hindi, 500,000. Parang awa mo na, iligtas mo ako. Ang mga usyoserong taga-baryo sa paligid ay napasinghap. Ang mayabang na anak ng kapitan ng baryo ay lumuhad sa isang dating trabahador. At saka, ang 10 milyong penalty. Ang pamilya Zhao ay nasangkot sa isang napakalaking gulo. Tiningnan ni Lin Ye ang nakaluhod sa lupa, na umiiyak at sinisipon na si Zhao Gang. Walang kahit anong awa sa kanyang mga mata. Zhao Gang, nung pinalayas mo ako, at kinuha ang share ko, inisip mo ba kung paano ako mabubuhay? Ang mga turtle na iyon ay namatay dahil sa pinakain mong lason. Malala na ang sakit, kahit ang mga Diyos ay hindi na sila may iligtas. Dalhin mo ang iyong 500,000 tumatalbog na tseke. At umuwi ka na para hintayin ang sapina nyo. Su Qingqing. Paalisin na ang mga bisita. Nakita ni Zhao Fugi na walang epekto ang pakiusap at pananakot. Pilit niyang hinayla patayo ang nakaluhod sa lupa, na parang basang putik na si Zhao Gang. Nanginginig ang buong katawan na dinuro si Lin Ye. Sige, Lin Ye. Hindi ka man lang tumulong sa nangangailangan. Napakawalang hiya mo. Humanda ka sa akin. Kahit maubos pa ang yaman ko, akong si Zhao Fugi ay hindi papayag na. Mabuhay ka ng tahimik sa baryong ito. Hinayla ni Zhao Fugi si Zhao Gang, parang dalawang asong ulol, na pumasok sa loob ng Audi, at nagmamadaling tumakas. Sa loob ng sasakyan, pinunasan ni Zhao Gang ang putik sa kanyang mukha. Ang dati niyang nagmamakaawang mga mata ay tuluyan ng napalitan ng baliw na galit. Ang mga isda niya sa Wei Hukeng. Hindi ba't mahal ang mga iyon? Ngayong gabi, lalasunin ko ang buong palaisdaan niya. Sama-sama kaming babagsak. Hawak ni Zhao Fugi ang manibela. Litaw ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang kanyang anak. Kumikislap sa kanyang mga mata. Ang baliw na pagnanasang pumatay kahit mamatay pa siya. Isang napakadelikadong paglalason sa hating gabi. Ang magaganap sa Wei Hukeng. Nakadekwatro si Lin Ye sa tabi ng hukay, sa loob ng pansamantalang kubo, at hindi pa natutulog, mula nang mabuksan niya ang mahiwagang bukal. Ang kanyang katawan ay dumaan sa unti-unting pagbabago dahil sa mahiwagang tubig. Naging napakatalas ng kanyang pakiramdam. Sa loob ng 100 metro, kahit ang mahinang ihip ng hangin sa damuhan, o pinakamahinang kaluskos, ay malinaw niyang naririnig. SHHH. SHHH. Isang sinadyang pinahinang, yapak sa mga damo, ang narinig mula sa bakanteng lote sa likod ng kubo. Biglang iminulat ni Lin Ye ang kanyang mga mata. May dumaan na, malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ang lakas talaga ng loob nilang pumunta. Matagal na niyang nahulaan, nasa ugali ng mag-amang Zhao, na napakasama at makitid ang utak. Kapag naipit na sila sa pader, siguradong gagawa sila ng desperadong hakbang. Para makasiguro, kaninang hapon galing sa bayan, pagkatapos bumili ng mga isda, nagkabit siya ng 2 night vision, na high-definition infrared CCTV camera. Sa mga oras na ito, malapit sa Wei Hukeng, wala pang 10 metro ang layo, nakasuot si Zhao Gang ng itim na sombrero, may maskara sa mukha, at may yakap-yakap na isang malaking puting balde. Ang laman ng balde ay 20 kilong matapang na lason sa damo at insekto, na pinaghalong nakamamatay na pestisidyo. Kapag ibinuhos ito, hindi lang ang mga mamahaling isda at koi sa hukay, kahit ang putik sa ilalim ng tubig, ay malalason ng husto. Siguradong walang tatubong damo sa Wei Hukeng sa loob ng 3 taon. Tiningnan ni Zhao Gang ang tahimik na tubig. Puno ng inggit at kabaliwan ang kanyang mga mata. Lin Ye, sinira mo ang palaisdaan ko. Sisirain ko rin ang buong pamilya mo ngayon. Ang 30,000 puhunan mo, ay ibibigay ko na lang sa mga isdang ito. Pambili ng kabaong nila. Dahan-dahan siyang lumapit sa hukay. At hindi na makapaghintay na buksan ang takip ng balde. Ang masangsang na amoy ng lason ay mabilis na kumalat. Huminga ng malalim si Zhao Gang. Binuhat ang balde ng lason gamit ang 2 kamay at akmang ibubuhos sa tubig. Sa mismong kritikal na sandaling ito, isang nakakabulag na spotlight nang walang babala ang umilo mula sa bubong ng kubo. Parang isang matalim na espada na tumama ng diretso sa mukha ni Zhao Gang. Agad na nabulag si Zhao Gang sa sobrang liwanag. At napasigaw na parang kinakatay na baboy. Ang mga mata ko
Ang balde ng pestisidyo sa kamay niya ay bumagsak sa paanan niya. Tumapon ang nakakalasong pestisidyo sa lupa. Muntik pang tumalsik sa sarili niyang mga binti. Nakapamulsa si Linye, parang isang multo, na lumabas mula sa dilim. Tiningnan niya mula sa itaas. Si Zhao Gang na nakasalampak sa putikan. Technician Zhao. Ang sipag mo naman yata kahit gabi na. Hating gabi na, wala ka sa inyo. Para bantayan ang mga pagong mo. At bumisita pa rito ang mga basurang pagong mo. Nang makilala ni Zhao Gang si Linye, sa takot ay gumapang siya paatros. Ikaw, bakit gising ka pa? Ako, napadaan lang ako. Tama. Naglalakad-lakad lang. Ngumisi si Linye, lumapit, at sinipa ang balde ng pestisidyo. Ang masangsang na amoy ay nagpalason sa hangin. Naglalakad-lakad na may dalang lason at weed killer. Akala mo ba talaga, tanga ang lahat ng tao? Hindi na nakipagpaligoy-ligoy pa si Linye. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan ang CCTV app at ipinakita ang replay. Sa screen, kitang-kita ang pag-aaligid ni Zhao Gang sa gilid ng Wei Hukeng. Habang binubuksan ang takip ng lason. Sa infrared night vision, malinaw na malinaw ang lahat, pati ang masama niyang mukha. Kitang-kita ang bawat detalye. Tiningnan ni Zhao Gang ang screen ng cellphone. Parang tinamaan ng kidlat, nanlamig ang buong katawan niya. CCTV. Naglagay ka ng CCTV sa basurang hukay na to. Ibinalsa ni Linye ang cellphone niya. Malamig pa sa yelo ang boses. Pananabutahin ng negosyo. Matalino ka naman diba? Alam mo siguro ang batas. Ang mga isda ko rito, binili na lahat ni Boss Wang. Kasama pa ang mga bagong hulog ngayon, na puro high grade. Tinatayang aabot sa kalahating milyon ang halaga. Panlalason at paninira ng kalahating milyong. Pribadong ari-arian. Malaking halaga. Malubhang krimen. 10 taon sa kulungan ang simula. Handa ka na bang kumain ng rasyon sa kulungan sa loob ng 10 taon? Parang sumabog ang utak ni Zhao Gang, at tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Baon na nga siya, sa utang dahil sa mga pagong niya. Kung makukulong pa siya dahil sa panlalason, ng 8 hanggang 10 taon, tapos na ang buhay niya. Huwag. Linye. Kuya Lin, pasensya na, nagkamali ako. Nabulag lang ako sandali. Huwag mo sana akong isumbong. Baliw na nagmakaawa at lumuhad si Zhao Gang. Bumaon ang noo niya sa putikan. Puno ng putik ang buong mukha niya. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Linye. Diretso niyang tinawagan si Zhao Fugi. Hello, Village Chief Zhao po. Ang anak niyo po, hating gabi na. Pumunta sa Wei Hukeng ko para man-ira. Huling-huli ko po siya sa akto. Kitang-kita po sa CCTV ang lahat. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Magdala kayo ng 100,000 para maayos natin ito. Kapag lumipas ang 10 minuto, at wala pa ang pera, ipapasa ko po ang video sa pulis. Kayo po ang baalang pumili. Tut-tut-tut. Agad na binaba ni Linye ang tawag. Makalipas ang 8 minuto, isang Audi na sasakyan, ang mabilis na dumating sa gilid ng Wei Hukeng. Nagkukumahog na bumaba si Zhao Fugi sa sasakyan. Naiwan pa nga ang isang sapatos niya sa pagmamadali, nang makita niyang nakaluhod sa lupa, at nanginginig sa takot si Zhao Gang. Pati na rin sa tabi nito, ang balde ng lason na matibay na ebidensya. Nagdilim ang paningin ni Zhao Fugi. Muntik na siyang himatayin. Pak! Sumugod si Zhao Fugi, at pinagsasampal ng kaliwat kanan. Nang buong lakas, nang mahigit 10 beses si Zhao Gang. Duguan ang bibig ni Zhao Gang sa bagbog. At 2 ngipin pa niya ang tumalsik. Wala kang kwentang hayop ka, puro ka perwisyo. Lumingon si Zhao Fugi. Tiningnan si Linye na malamig lang na nakamasid. Pulang-pula ang matandang mukha niya. Linye, masyado kang magaling. 100,000 baka mo. Ibibigay ko. Pero burahin mo ang video sa harapan ko. Kasalukuyang nahaharap ang pamilya nila sa matinding krisis sa kontrata ng palaisdaan. Hindi pwedeng hayaan si Zhao Gang na makasuhan at makulong. Dahil kung hindi, si Zhao Fugi ay talagang tapos na ang maliligayang araw. Wala kayong karapatang magbigay ng kondisyon po. Mag-transfer muna kayo. Sinabi ni Linye ang numero ng bank account niya. Nanggigil si Zhao Fugi. Nanginginig ang mga kamay. Gamit ang mobile banking, napilitan siyang mag-transfer ng 100,000 kay Linye. Tingang account mo na nagtatapos sa XXX ay nakatanggap ng 100,000 pesos nang marinig ang tunog ng notification. Sa mismong harapan ni Zhao Fugi, binura ni Linye ang video sa cellphone niya. Pero palihim siyang ngumisi. Matagal na niya itong nai-backup sa cloud. Sa pagharap sa ganitong klaseng ahas, paanong hindi siya magtatabi ng alas? Natanggap ko na po ang pera. Isama niyo na siya at lumayas na kayo sa teritoryo ko. Tandaan niyo po, ito na ang huling beses. Subukan niyo pang lumapit dito. Hindi na po ako magiging mabait. Masamang tumitig si Zhao Fugi kay Linye. Sa sobrang galit ay parang gusto siyang kainin ng buhay. Linye, bilog ang mundo. Huwag mong isiping panalo ka na. Parang kalagkad na aso. Niyang isiniksik si Zhao Gang sa kotse. Dala ang matinding kahihiyan at galit. Isang malaking kawalan ng 100,000.
Habang nagkukumahog silang tumakas sa Wei Hukeng, pinapanood ang Audi na maglaho sa dilim. Tiningnan ni Linye ang kanyang account. Ang sobrang 100,000. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 100,000. Sapat na ito para sa kapirasong lupang ito. Para tuluyang baguhin. At bilhin pa ang mga nasa paligid. Ang lahat ng titulo ng lupa. Tungkol naman sa pamilya Zhao. Ang 100,000 ito ay interes pa lang. Kapag dumating ang International Chamber of Commerce sa susunod na buwan, ang 30 milyong penalty, ang tuluyang dudurog sa kanila, ang kanilang huling baraha, gamit ang sponsor ng pamilya Zhao, na 100,000. Walang pag-aalinlangan si Linye. Kumuha agad siya mula sa bayan, ng isang profesional na construction team, sa paligid ng Wei Hukeng. Nagtayo ng 3 metrong taas, na may anti-climb electric grid sa itaas, na solidong pader. Hindi lang iyon, may HD infrared CCTV sa bawat sulok, na direktang nakatutok sa lawa, sa bawat anggulo nito. Pinunasan ng foreman ang kanyang pawis, habang tinitingnan ng inabot ni Linye, na makapal na advance payment. Abot tenga ang kanyang ngiti, Boss Lin. Huwag po kayong mag-alala, basta't may pera. Matatapos agad ang pader na ito bukas. Kahit langaw hindi makakapasok, dala ni Su Chingching, ang isang malaking pitchel ng herbal tea, para bigyan ng inumin ang mga trabahador. Tiningnan niya, ang unti-unting nabubuong pader, at nakaramdam siya ng matinding kaligtasan. Kuya Lin. Ngayon, ang mag-amang Zhao, kahit gusto pa nilang gumawa ng masama, hindi na sila makakapasok. Pero ang 100,000 ito, halos inubos mo na sa pagpapatayo nito. Uminom ng malaki si Linye, habang nakatitig ng maigi, sa Wei Hukeng na napapalibutan ng pader. Ching ching. Walang aanihin kung walang itatanim. Ang mga nandito sa loob. Hindi lang 100,000, kahit bigyan pa ako ng 10 milyon. Hindi ko ito ibebenta. Nang magtanghalian ang mga trabahador sa labas, naglakad mag-isa si Linye sa tabi ng tubig. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at kinonekta ang jade pendant sa kanyang dibdib. Dahil sa mga nakalipas na araw, araw-gabi siyang nagbabantay dito. Nakasipsip ito ng sapat na enerhiya ng kalikasan. Ang spiritual spring space ay nagkaroon ng kaunting ebolusyon. Sa dating tuyong bukal, ngayon ay may nabuong 3 patak ng mas matapang, at kasing linaw ng esmeralda, na purong spiritual liquid.